Tiya. Kaya ka na. Okay, yun na siya, yun na. Game? Boom! Hoy, ano yan? Ano yan? Tagu-taga ng piling? Ikaw ha? Simple. Ate, baka matuto yan ha? Lahat ng ito ay... What's up, GBs? Welcome back to Gatchensa Entertainment! For today's video, makakasama natin ang Gatchensa Love Teams! Aling Budang at Aling Nana! Hi, Jimis! Oh, bago! Sa videong ito, pag-uusapan lang naman natin ang pinagkaiba ng kabataan noon at ngayon. Oh, bago! Hanggang dito baga naman ikipan ng cellphone pa rin. Ang maganda na ba talaga ang mga kabataan ngayon? Nagsalita ang hindi babad sa tablet. Diyos ko, huwag nga kayo masyadong banat. Bakit hindi nyo ako gayahin, mahinhid at kalmado lang? Parang binibini lang ang atake. Hindi ko ba karmainan? So ito na nga mga ate at kuya ko, nung panahon ng kabataan days ng ating mga magulang, hindi pa ganoon kauso ang social media. Tama ka dyan, JC. At sa panahon ngayon, masasabi natin na ang technology at social media ay nagiging bahagi na talaga ng ating pang-araw-araw na buhay. At sabi nga daw, mas madali na makakonekta sa mga tao ngayon dahil nasa digital world na tayo. Kumbaga, instant connection. Pero ang tanong, are we really connected sa isa't isa? O unti-unti nang nawawala ang values ng kabataang Pinoy nang dahil sa teknolohiya? Yan ang aalamin natin, JC, sa bidyong ito. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's G! Number 1. Noon, masunurin pa ang mga kabataan, tumutulong pa sila sa gawaing bahay. May pagkain, net naman. Ay, may anak, ako nga ibili mo na doon ng asukal at saka kape. At samahan mo din ng tinapay. Sige po, inay. Tapos na naman po ako magwalis at magugas ng pinggan. Ay, hala, ito na yung pambili. Ang bilisan mo ha. Opo. Pagkainit. Ngayon, mapapatid na lang ang litid ng mga nanay. Hindi pa rin nakikinig. Kasi puro cellphone, mga nagiging instant bingi. Kulang na nga lang, bigyan na ng pantutuli eh. Breakfast tayo to. Oo, dito na sa mukha ko eh. Tagal na mabusan pa. Oh, bago! Bakit ang daming hugasin? Wala man lang sa inyo mga nagsihugas. Kayo naman! Aba, Kathleen! Maghapon na lang kayo nagsiselfon. Hindi man lang kayo naghugas. Aba! Wala man lang kayo nagawa maghapon. Aba, hindi man lang kayo maghuhusa. Diyos ko naman. Wala na kayo talagang awa sa ina nyo eh. Ano ko naman? Aba, girl! May parang walang naman naririnig itong mga ito. Aba, hindi naman ganyan ako katamad. Manang-mana talaga kayo sa iyong itay na si Rodolfo. Ay, hala ako nung gagawa. Mga ano talaga itong mga batang ito. Kuya, kumuha ka dun, huwag ka mag-cellphone. Tamad-tamad mo dyan. Ikaw na lang. Abo, Wala na ako dito eh. mas matanda ka sa akin ko, dapat tumutulong kay Nana. Hindi naman masamang maging libangan ng cellphone. Magkaroon lang sana tayo ng awareness o self-control sa ating sarili. Yung tipong nagagawa pa rin natin ang ating mga gawaing bahay bilang obligasyon nating mga anak sa ating mga tahanan. Iya, siya nga. Dapat ay ganoon. Hindi ako lagi may ha at on-on. Yo, ari oh. At dito naman tayo sa number 2. Noon, sumasabay pa tayo sa pagkainan at minsan pa nga tinutulungan pa nga natin sila sa paghahanda ng pagkain at nakikipagkwentuhan habang kumakain kasama ang pamilya. Ma, kuna po dyan. Kuna po kayo. Oo, kagat ng dalagang ito ay. Hoy, sino yon? Ma, pati ba naman kayo? Si Robby po, yung kakalaki niya, katabi pa niya sa upuan. Aba, sino yan, ha? Kuya, kaibigan ko lang yun. Masyado pa kaming bata, no? Talaga. Eh, kayo mag-aral muna ng mabuti, ha? Masyado pa kayong bata. Eh, hala. Tawagin mo na ang iyong itay doon sa labas at ay kakain na. Sige po, ma. Ngayon, may kanya-kanyang oras na ang kanilang pagkain. Mga ano, ulam? Ay, kung may pinainit ang ulo, kita-kita mo na tatanong ka pa.
Tawag mo na doon yung kuya mo tayo kakain na. Naku ma, mamaya pa raw ang uwi ni kuya kasama ang mga barkada. Ay nako, ay ikaw, umupo ka na dyan. Sabayan mo na ako. Kain na tayo. Naku ma, marami pa akong gagawin. Mamaya na lang ako kakain. Ay nako, umalis ka naman din sa harapan ko. Iba na talaga ngayon. Noon, pray muna bago kumain. Abay, Robby. Manalangin muna bago kumain. Matuto mo po salamat sa Diyos at tayo may nakakain sa pagkainan. Oh. Yan, takaw kasi. Oh, ano pa hinaantay mo, Ruby? Tayo may dadasal na. Pangunahan mo. Ngayon, play muna bago kumain. Grabe naman mga pabuhat to. Hirap mo. May episode 5 na! Ang tagal ko na itong hinihintay. Halos strict na ako. Hindi pa ako nananal. Kagabi pa ako dito eh. Abo! Ay, ano ba? Nay, Ano ba to, anak? ang galing! Nangyayaay lang yan. Abo! Ang haba ng nguso, ano? Ay, baka Ay, lang matotong yan. tao, are. Man si Nay, naniniwala dyan. Parang unggoy, kailangan. Noon, malaki ang respeto ng mga kabataan sa magulang at sa matatanda. Nay, nandito na kami. Ano, anak? Ano po? Pagpalaki ka na po ang may kapal. O ay siya kayo magbihis at pagkainit. Tapos pagkatapos yung magpalit, ay kayo kumain na. Naando sa lamesa ang ulam. Tapos pagkatapos kumain, ang pinagkainan ha, huhugasan. Tapos saka kayo gumawa ng assignment. Sige po, Nay. Mahal. Ngayon, hindi ito nakakatawa ha. Mas takot pa ang magulang sa mga anak nila. Bakit kaya? Oo. Bakit ngayon ka lang? Di ba kanina patapos ang klase mo? Nanggawa kami ng project ng kaklase ko eh. Eh, bakit hindi ka man lang nagpapaalam? Eh, ako yung nag-aalala sa iyo. Ano magagawa ko? Nalobat sa cellphone ko. Ay, hala siya. Kumain ka na doon. Luto na pagkain. Mamayang bagan kami. Di ba kahihingi mo lang sa akin ng isang araw ng 500? Ano ba project yan? Kailangan na ba bukas? Eh, dapat nagsasabi ka sa akin na mas maagap ng aking nagagawan ko ng paraan. Eh bakit ba pinagdududahan mo ko? Ikaw na lang mag-aral nang malaman mo. Nakakahiya naman kung wala akong ambag, di ba? Sana hindi mo na lang ako pinag-aral kung hindi mo na ako bibigyan ng pang-ambag. Obligasyon mo naman yan na pag-aralin ako. Sana hindi mo na ako pinag-aral. Ganyan ka rin naman. Oo, obligasyon din ng ating mga magulang na pag-aralin tayo. Pero hindi sila perpekto kagaya natin. Obligasyon din nating irespeto sila dahil balang araw magiging magulang din tayo. At huwag nating alisin ang po at opo sa nakatatanda sa atin bilang respeto. Dahil iyon ang kultura ng isang kabataang Pinoy. Abay, oo! Abay, hindi man lang nagalang sa amin ni Maring Nena. Hindi man lang nangangano po. Mimi po Para naman sa number 5, noon ang libangan ng kabataan ay maglaro sa labas. Kaya ka na. Okay, yun na siya, yun na. One, two, three, four, five, 9, 10. Game! Boom! Hoy, ano yan? Ano yan? Tagot ako ng piling. Ikaw ha? Simple. Baka matuto yan, ha? Ngayon, cellphone na ang libangan ng mga kabataan. Grabe naman to. Wala ka bang dalo dito, pre? Mamaya, nagpa-farm pa tayo. Wait lang. Paparm lang ako. Dito, samahan niyo ako. Uy, pre, dalo lang dito. Euro. Ano pa itong laro tayo? Tore natin, tore. Lalaw. Maping galaw yan. Lala magkor. Wala talagang bisa. Galaw-gaw. Wait lang. Wala talagang bisa talagang makakumpita eh. Aba, katalino!
Hindi pa ba ginuwi ang mga barkada mo? Maghapon lang yung nagsiselfon dito, ML lang ML. Baka hinahanap na ng magulang nila. Pre, medyo naglalag ako. Parang pre, doon na lang ako sa labas. Magpapatuloy ng laro natin. Pre, salamat. May gagawin pa ako kaya. Thank you. Salamat. Dito, nanap po kami. Ikaw, ano po kami. Salamat po. Thank you. Kasim, ay, barkada ka din ha? Ma! Nagbayad ba ka ng internet? Ba't ang hina? Ganda pa naman yung sa'yo na pinapanood ko. Bigla na lang nag-loading. Aba, Ining! May bakit parang kasalanan ko pa? Abay kayo maghapon na lang sa cellphone. Patay gabi ginagawa nyo araw. Aba, tigil-tigil, pantanan nyo ako ha. Tapos magkasakit kayo. Ako sisihin nyo. Magreklamo kayo. Ma, nilalaglut ako. Ma, masakit ang ulo ko. Ma. Aba, tigil-tigil nyo ako. Pantanan nyo, kagaganda nyo ha. Sara mo na naman. Sakit na tayo na. Kayo magsilabas doon. Kayo magpainit man lamang. Kayo mga hindi na nasisikatan ng araw. Kayo magkakasakit lalo niyan. Talaga. Ang gigigil ako sa mga pagmumukha nyo. Talaga naman. Sus! Eh bakit naman kayo ma? Gab-in na. Ay gising pa. Tawang-tawa habang nanonood dyan sa tablet mo. Tapos, mapupuyat kayo. At dahil hindi sapat ang tulog nyo, magagalit kayo sa amin. Ako'y gagayan sa inyo. Ako'y matanda na. Hindi na talaga tama ang pagtulog ko. Ako'y magigisingin na. Hindi ma. Kaka-tablet mo yan. Sabi nga nila, ang pagbabago ay hindi natin mapipigilan. Pero huwag naman nating hayaang mawala yung magagandang values ng isang tunay na kabataang Pinoy na pwede pa nating maipasa sa iba pang mga henerasyon. At kung may napansin kayo na pagkakaiba ng kabataan noon sa ngayon, i-comment nyo lang yan sa baba for part 2. Kaya kung nagustuhan nyo ang video ito, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more content to come. At huwag niyo na rin kami kalimutang i-follow sa aming kanya-kanya social media accounts. Kaya nag-iwan kami ng kasabihang... Sinaing. Ay, nagtabi pa nga pala kumare.